Grace morning po sa bawat sa ating lahat. Amen. Sige po, pwede po bang patibig mo na yung katabi mo ng Grace morning? Sige po, pwede po ba tayo magpatihan muna? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pwede po ba? Yakapin, tapikin yung balikan. Sabihin mo na matatapos din ang lahat. Sige po. Ikaw at ako. Iwag-iway, tayo na magpuri ng sabay-sabay. Isisigaw ang ngalan ng Diyos na buhay. Tanging pasalamat sa Kanya iaan. Itaas ang kamay at iwag-iway, tayo na magpuri ng sabay-sabay. Isisigaw ang ngalan ng Diyos na buhay. Tanging pasalamat sa Kanya iaan. Itaas ang kamay at iwag-iway, tayo na magpuri ng sabay-sabay. Isisigaw ang ngalan ng Diyos na buhay. Tanging pasalamat.
Diyos ay mabuti, amen? Sa lahat ng panahon, ay mabuti Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat Sa lahat ng panahon. ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Pag kanyang pangako, magpawalang hanggan. Wagas ang pag-ibig niya, walang maikukumpara. Hindi siya nagtatangi, natin siya. Ang Diyos ay mabuti Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat Sa lahat ng panahon. ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat Sa lahat ng panahon. ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Walang imposible. Walang imposible. Lahat ay posible, Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible. Lahat ay posible, Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible. Lahat ay posible, Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible. Lahat ay Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible, lahat ay walang imposible. Ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti Sa lahat ng panahon, sa lahat sa lahat ng panahon. ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti
panahon, ng sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti Sa lahat ng panahon, sa lahat sa lahat ng panahon. ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti Sa lahat ng panahon, at sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti.
nananatili ka na nagmamahal sa amin at di nagkukulang ang iyong pag-ibig sa amin. Kung kaya nga, sa puso namin ay aming itinataas ka at patuloy na pinasasalamatan sapagkat tunay kang dakila. Ang lahat ng karangalan, kapangyarihan, kalulhatian at kadakilaan ay para sa iyo lamang ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah! Thank you so much po. Hallelujah. 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 Sa puri ng Diyos muli sa isang magandang umagang ito. Amen. Yes. Maaari mo bang sabihin sa iyong katabi, minsan pa, mahal ka ng Diyos? Yes. Tanungin mo nga siya para sigurado. Naniniwala ka ba? Yes. Diba? No? Tayo ganyan eh. Minsan gusto natin, hindi lang natin marinig minsan. Minsan gusto natin marinig ito ng maraming beses na mahal tayo ng Diyos. Amen. No? Yes. Minsan madali nating sabihin, oo, mahal ako ng Diyos. No? Pero minsan, okay. Sandali lang po. Pero kapag iba na yung nararanasan natin, minsan nagkakaroon tayo ng doubt sa ating mga sarili. No? Mahal pa ba ako ng Diyos? Amen? No? Kung dito papasok, bakit napakahalaga na mayroon tayong kapahayagan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Para kung dumating yung mga sandaling yun na nagbibigay, mga karanasang nagbibigay sa atin ng tinatawag na doubt, ma-overcome natin. Amen? No? Napakahalaga na mayroon tayong kapahayagan kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung ano ang nagagawa nito sa ating buhay. No? Na siyang magbabago ng direksyon ng ating buhay. Amen? Kung saan tatakbo yung buhay natin. No? Sabahin nga ng lahat, the power of God's love. So, makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. No? The power of God's love is life-changing and transforming. Bakit? Sa Jeremiah 31:3, ito yung sinasabi dito. Yes, sabi niya, I had loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you to myself. No? Napakagandang pananalita, amen. No? Mismo ang Diyos ang nagsalita rito. At ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili, kagaya ng ating inawit. Amen. No? It does not come and go. No? Na kapag in good terms tayo sa Diyos, mahal niya tayo. Pero kapag hindi tayo in good terms sa Kanya, hindi niya tayo mahal.
Kagaya din ng ating inawit, kahit tayo nagkukulang mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. No. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito ay I see love. I see love. Ulitin nga natin mga kapatid, I see love. Yes. I see love. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga kapatid, hindi siya moody. Sabihin nga ng lahat, hindi siya moody. No. Lagi tayong mahal ng Diyos kahit na at kahit pa. Yes. No. It is everlasting. Nang ibig sabihin, without end. Forever. Eternal. Continually. No? Walang wakas. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang wakas. Ito'y magpawalang hanggan. At ito'y nagpapatuloy. Hindi siya pahinto-hinto. Amen. Hindi kanya mahal ngayon, bukas hindi kanya na mahal. Amen. Kahit hindi tayo kamahal-mahal kung minsan nananatili ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. So napakahalaga na ito ay lubos nating maunawaan mga kapatid. Na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Sa kung paano nung nakaraan, si Pablo sa kanyang buhay, lagi niyang nakikita ang biyaya ng Diyos. Amen. No? Kung kaya nga sa kabila ng kanyang mga napagdaanan na mahirap at siya ay naging mapagtagumpay. At siya mismo, ipinahayag niya, I am more than conqueror. So, ganito rin, maging malalim sa atin ang pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Oh. Ang sabi niya rito, yes, I had loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I had drawn you to myself. No? Ang Diyos, siya yung naglapit sa atin, sa Kanya. Amen. No? I had drawn you to myself, ang sabi niya. Loving kindness. Ano bang ibig sabihin ng loving kindness? No. Ito yung unfailing love of God. Ito yung kabutihan ng Diyos. Ito yung katapatan ng Diyos. Yung kanyang kahabagan at kaawaan. Amen. No? So makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Yung tinatanggap natin yung mga bagay na hindi naman natin dapat tanggapin, pero yung mga dapat nating tanggapin, hindi niya ito ibinibigay. Amen. No? We receive forgiveness and salvation, hindi tayo karapat-dapat. No? We deserve punishment, pero hindi niya ito ay winithhold niya. Amen. Ito ay hindi niya ibinigay sa atin. Amen. Kundi yung kanyang mercy, yung kanyang kahabagan, yun ang ipinaranas ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga sabi niya, therefore with loving kindness I have drawn you to myself. No? Hallelujah. Na. Kilala natin ang Israel. Sila yung sila ang bayan ng Diyos na napakatigas ng ulo. Amen. Pero alam niyo bang sa kanila sinabi ito? Amen? Yung Jeremiah 33:1, yung I have loved you with an everlasting love. No? His love for Israel who were known to be hard-headed people. No? Napakatigas ng ulo nila. Amen. No? Pero sa kabila ng kanilang mga ginagawang hindi maganda, hindi mabuti, hindi pagsunod, ang pag-ibig ng Diyos, siya mismo, pinahayag sa kanila, I have loved you with an everlasting love. Amen? Saan ka nakakita ng Diyos na ganon? Amen? Yes? No? Kung mababasa natin ang buong kwento ng Israel. Amen? No? Doon pa lamang sa paglabas sa Ehipto, reklamo sila ng reklamo. Amen? Walang narinig ang Diyos sa kanila, kundi puro reklamo. At hindi sila nakakahintay. Amen? Kung kaya't gumawa sila ng kanilang Diyos ng isang gintong guya. Amen. So ganito yung makatangian ng bansang Israel. Napakatigas ng kanilang ulo. Pero sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo,
ay sinabi ng Diyos sa kanila, I have loved you with an everlasting love, and with my loving kindness, I had drawn you to myself. Amen! Yes! Maraming pagkakataon lumalayo ang Israel sa Diyos. Pero ang Diyos siyang lumalapit sa kanila. Amen! No? Agad silang nire-restore. Amen. May restoration palagi na pinagkakaloob ang Diyos sa kanila. Despite of their wrongdoings, God loves never failed. Continually reminded them of His love. Laging ipinapaalala ng Diyos sa kanila, mahal ko kayo, at ang pagmamahal ko sa inyo ay walang wakas. Amen! Gumisan ng tao, mayroong expiration yung pagmamahal niya. Amen? Yes? Kapag punong-puno na siya, amen? No? Kapag napagod na siyang magbigay ng pagmamahal, humihinto, amen? Pero hindi ang Diyos. I have loved you with an everlasting love. Amen. Everlasting love. Sa Lamentations 3:22 and 23, ay ganito ang nakasulat, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Diba may awit ito? No? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. So yung loving kindness, yun ang faithfulness ng Lord. Amen. No? Tapat ang Diyos magpakailanman. Sabihin ng lahat, tapat ang Diyos magpakailanman. At ang kanyang kahabagan ay laging bago sa bawat umaga. Nagkamali ka ngayon, kapatid. Amen? May laging bagong umaga para sa iyo sa kahabagan ng Diyos. Ito ay laging sariwa. Amen? Hindi ito nalalanta. Ito ay laging sariwa para sa iyo at para sa akin. Amen. Ang pagmamahal ng Diyos sa Israel ay hindi dumedepende sa kanilang pagmamahal sa Diyos. No? Ito ay dumedepende lamang sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen. No? Sila ay mahal ng Diyos hindi dahil sila ay sasabihin nating masunurin. Hindi nga sila masunurin, amen. Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos ay didepende lamang sa mga gawa, walang papasa. Amen. Yes. Kung kaya ang pag-ibig na binibigay ng Diyos sa atin ay depende lamang sa kanyang pag-ibig sa atin, wala nang iba. Amen. Yes. Kahit sabihin mo pang, I love you, Lord. I love you very much, Lord. You are my life, Lord. Pero hindi ito depende doon sa pag-ibig mo sa Kanya kasi magpe-fail ang pag-ibig mo. Amen. Pero ang Diyos hindi siya magpe-fail sa Kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Hallelujah. Kung kaya nga binigyan niya ng assurance ang Kanyang bayan, I had loved you with an everlasting love. I had loved you. Hindi ba kasarap pakinggan? Kapag yung mahal mo sa buhay, pamilya mo, laging sinasabi, I love you nanay, I love you tatay, I love you kapatid, amen? I love you anak, di ba? Hindi tayo nagsasawang pakinggan yon, amen? Nabubus yung ating at tinatawag na moral, amen? No? Lalo tayong nagiging inspirado kapag lagi natin naririnig yung salitang, I love you, amen? Yes. At ganito tayo minahal ng Diyos. Ganito rin tayo minahal ng Diyos, mga kapatid. Minahal ng Diyos ang bansang Israel kahit na at kahit pa. Amen? No?
Hindi dahil sa kanilang mga gawa, amen? No? Kundi dahil sa gawa ng Diyos lamang at wala ng iba. Man. Hindi natin maabot ang Diyos ang umabot sa atin. Amen. No? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus. No? Walang sino man ang maaaring makaabot sa Diyos. Kung kaya ang Diyos ang siyang umabot sa tao. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito rin naman ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa John 17:23. Sabi niya rito, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. At sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen! Hallelujah! So, ganun din mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, hindi rin dumedepende sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen! Oh, ito ay dumedepende sa pag-ibig ng Ama sa Kanyang anak. Na kung papaano minamahal ng ating Diyos, Ama, ang Kanyang anak na si Jesus, ay ganun tayo minamahal. The same love. Amen! Na ibinigay niya sa Kanyang anak na Jesus, ito rin naman yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi ba kayo masaya? No? So that the world may know that you sent me and have loved them even as you have loved me. So pantay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ipinantay niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pag-ibig niya sa Kanyang anak. Di mo ba nakikita yung sarili mo? Napakapalad mo, kapatid. Amen! Yes! Dapat mas mahal niya yung anak niya, di ba? Pero, ito nga, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay katulad ng pagmamahal niya sa Kanyang anak na si Jesus. Amen! So, wala kang pag-aalinlanganan. Amen! Wala kang pag-aalinlanganan. Mahal tayo ng Diyos katulad ng pagmamahal niya sa Kanyang anak na si Jesus. At sabi nga ng, di ba, ang sabi ng Panginoong Jesus, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Di ba? Ito ang anak kong aking kinalulugdan. Amen! Nakikita mo ba ngayong sarili, mga kapatid, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos? Meron ka bang doubt? Na ikaw ay baka hindi ka kinalulugdan ng Diyos? Alisin mo yung doubt na yon, mga kapatid. Amen. No? Kapag sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. No? Sinabi niya ang pag-ibig ng Ama sa atin ay katulad ng pag-ibig niya sa Kanyang anak. Kung paano niya tinitignan si Jesus, ay ganun din ang pagtingin niya sa atin. Na kinalulugdan tayo ng Diyos. Kahit na at kahit pa. Amen. Sabihin mo nga ng malakas, kinalulugdan ako ng Diyos. Yes. Tayo ngang mga magulang, kinalulugdan lang natin yung mga anak natin kapag nagdadala sila ng karangalan sa atin. Amen. Pero yung mga anak natin na nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin, hindi natin sila kinalulugdan. Amen. No? Yes. Totoo? True to life? Yes. Sabi ko nga parati, simpleng ilustrasyon. Yung may honor, may Jollibee. Pero yung walang honor na iiwan sa bahay. Amen. No? Kung paano kinalugdan ng Diyos si Jesus, ay ganun din tayo kinalugdan ng Diyos. Despite and in spite of our imperfections, of our weaknesses, of our failings. Amen! Kung minsan, ganun ang nasa isip natin nagagalit sa akin ng Diyos. Amen? Kasi ang dami kong kapalpakan, di ba? No? Kasi lagi ko siyang binibigo. No? Kasi lagi akong mahina. Pero,
Kahit na at kahit pa hindi magbabago yung katotohanan, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. No? Yung pagkalugod sa iyo ng Diyos hindi nababago ng kung anumang circumstansya mo. Amen. Ikaw man ay imperfect, ikaw man ay mahina, ikaw man ay laging bumibigo. Amen. Lagi mong nabibigo ang Diyos. Amen. Still, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. No? Mahal tayo ng Diyos, tandaan natin mga kapatid, mahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo mabuti palagi. Amen. No? Kahit hindi tayo mabuti palagi. Patuloy tayong tatanggap ng mabuti at ganap na kaloob mula sa Diyos dahil kay Jesus. Amen. Dahil kay Jesus. Sapagkat ito ang kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at laging mabuti. Amen. Tugmang-tugma yung awit dito sa message. Amen. Yes? No? Tugmang-tugma. Praise the Lord. At ito ang ating pagkakatiwala at kapanatagan, mga kapatid. Kaya walang dahilan upang hindi tayo lumapit sa Diyos sa mga panahon na iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. Amen. Inaalis tayo ng Diyos sa ganong kaisipan na lagi nating makita yung sarili natin kapag nagkakamali tayo. Amen. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos ay hindi nagbabago at nananatili siyang magbibigay sa atin ng lakas upang pagtagumpayan ang ating mga kahinaan. Amen. Yes. Palalakasin tayong palagi ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang magpapalakas parati sa atin. Amen. Yes. Yung lagi nating nararanasan sa araw-araw ng buhay natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. No? Yun ang ating magiging inspirasyon. Amen. No? Hindi siya katulad ng tao kung magmahal. Yes. Minsan, ang tao mahal ang Diyos. Minsan, hindi niya rin mahal. Amen. No? Pabago-bago ang takbo ng isip at puso patungkol sa pagmamahal. Minsan, maging sa katabi mo ngayon. Minsan, mahal mo, minsan hindi. Totoo ba? Minsan, mahal mo siya, minsan hindi. Okay. Ngunit sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, patuloy na mababago ang ating kaisipan at puso kung paano umibig. Yes. Mauunawaan nating ganap kung paano talaga umibig. Amen. Yan. Baka akala natin, yung pag-ibig natin, yun na yung pag-ibig. Amen. Yes. Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Yes. Tayo ay mga taong hindi paganap sa ating sarili, no? Maraming pa rin talaga tayong mga tinatawag na imperfection. Yeah. Ang tao may pagnanais ng pagbabago sa kanyang buhay. Gusto niyang mabuit, gusto niyang bumait, pero hindi niya magawa. Sabihin nga ng lahat, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yeah. Ngunit may mga tao din na ayaw na ng pagbabago. At gusto nila manatili na lang sa buhay na meron sila dahil hindi nila alam ang katotohanan. Amen? No? May mga tao, kasi sinabi ng iba, sinabi ng isip niya, masama ka na, walang nagmamahal sa'yo. Ayaw niya na ng pagbabago. Amen. Hindi na ako magbabago. Amen. No?
Tatayuan niya na kung ano yung sinasabi ng sarili niya at ang sinasabi ng iba. Sa nakikita sa kanya. Amen. Pero kung alam niya ang katotohanan na tinitignan siya ng Diyos, hindi katulad ng pagtingin ng iba. Amen. Magkakaroon sa kanyang puso ng pag-asa ng pagbabago. Amen. Yes. Sadyang kung ito ay gagawin ng isang tao sa kanyang sarili lamang, ay mahihirapan siya talaga. Amen. Maaring magawa ito sa sandaling panahon, ngunit babalik din sa dati paglaon. Amen. No? Yung mga gumagawa ng New Year's resolution, amen. Gusto nila ng pagbabago, amen. At nagagawa naman nila, pero marami hindi tuloy-tuloy. Amen. Oh. Sapagkat walang matibay na pundasyon na maaari nilang tayuan at panindigan. Amen. No? Kung ang sarili mo lamang ang iyong tinatayuan, mabuhay. Amen. Si Jesus lamang ang matibay. Amen. Na maaari nating tayuan at panindigan. Amen. So naisulat din ito ni Pablo sa Romans 2:4. Sabi niya rito, don't you realize how kind, tolerant, and patient God is with you? Or don't you care? Kanya. Can't you see how kind He has been in giving you time to turn from your sin, not knowing that the goodness of the Lord leads you to repentance, no? Kung alam nila ang katotohanan ito, amen. Yung mga taong ayaw na ng pagbabago sa kanilang mga buhay, kung alam nila ang katotohanan na yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang pagpipigil at pagtsatsaga, no? Ito ay para sa kanila. Amen! Amen! Hallelujah! At ang kabutihan ng Diyos na kanilang makita at maranasan, ito ang magdadala sa kanila sa pagbabago ng pag-iisip. Amen. No? Kung makita, ang ibig sabihin ng repentance, mga kapatid, ito ay sa kanyang Greek word ay metanoia, na ang ibig sabihin ay change of mind and change of the inner man. Amen. No? Pagbabago ng kaisipan at pagbabago ng pagkataong loob. Kung makita ng tao kung gaano kabuti, katyaga at mapagpigil at kung paano ang pagbibigay ng Diyos ng panahon at pagkakataon upang talakdan ang kasalanan, ay magiging madali sa kanila ang lumapit sa Diyos. Amen. Yes. Totoo naman, without God intervention, mahirap talaga. Kaya ginawa na ng Diyos ang hindi kayang gawin ng tao. Ginawa na ng Diyos ang hindi kayang gawin ng tao. He sent Jesus, the Lamb of God, who took away the sins of the world. Nang ibig sabihin ng tao. Amen. No? The sins of the world. No. Salamat kay Jesus. Amen. Salamat sa ating Diyos. Amen. No? He sent Jesus, the Lamb of God who took away the sin of the world, repairing to man. Ang kabutihan ng Diyos ay magdadala sa tao sa pagbabago ng pag-iisip. Na malaman nila na mahal sila ng Diyos at hindi galit ang Diyos sa kanila. Amen! No? Kung minsan kasi ang tao kahirap niyang lumapit sa Diyos kasi ang alam niya ang Diyos magagalitin. Amen! Pero kung malaman niyang hindi galit ang Diyos sa kanya, amen? Diba tayo rin naman, minsan dangat tayong lumapit, isang tao, lalo na kung alam natin meron tayong nagawa sa kanyang hindi mabuti, ang nasa isip natin, galit sa akin to. Pero hindi naman pala siya galit. Amen! Diba? Hindi naman pala siya galit. Ngayon, kung malaman niyang hindi ka galit sa akin, Sister Alice, makalalapit ako sa iyo. Amen. Yes? Oo, kasi ang bait-bait mo sa akin, hindi ka nagalit. Amen. Yes? Yan. Diba? At yun ang magbabago ng aking kaisipan patungkol sa iyo. Amen. Ang bait pala ni Sister Alice. No?
Kahit na, I love you too. Hallelujah. Yes. Yan. So, magpapatuloy mga kapatid, hindi galit ang Diyos sa kanila, na iginawad na sa kanila ang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus, kung kaya sila ay makalayang makalalapit sa Diyos. Yung barrier, amen, ito ay winasak na ng ating Panginoong Jesucristo, amen. Yes, upang ang tao hindi makalapit sa Kanya, yung barrier ng kasalanan, ito ay ipinatawad na ng Diyos. Amen. Kung kaya ang tao ay malaya nang makalapit sa Kanya. Sa Romans 7:21 to 25, sabi ni Pablo, ito ang aking natuklasan. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan, na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. At ang sabi niya, anong saklap ng aking kalalagayan? Amen! Kung wala si Kristo, maaari din nating sabihin anong saklap ng ating kalalagayan. Amen. Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? At ang kanyang sagot ay ito. Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Salamat sa Kanya. Amen! So nakita ni Pablo, yung kanyang kalalagayan, hindi mabuti, amen. Siya'y alipin, amen, ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, sabi niya, si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang siyang magliligtas sa akin, amen. At siya rin naman ang ating naranasan, amen. At ang sabi ni Pablo, salamat sa Diyos, amen. Yes, mga kapatid, yung palang kaligtasan na natanggap natin sa Diyos ay sapat na para lagi tayong magpasalamat. Amen! Yes! No? Kahit kuminsan, kahit wala kang blessing, isipin mo lang kung anong biyaya ang natanggap mo sa Panginoon. Amen! Sapat na para magpasalamat ka. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat hindi lang kaligtasan ang ibinigay ng Diyos sa atin, tayo pinagpala ng Diyos. Amen! Lahat isinama niya na. Amen! Yes! Isinama na ng Diyos lahat. Amen! Salamat sa Diyos, salamat kay Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos kay Jesus, tumatanggap ang tao ng di masukat na biyaya upang mabago ang buhay ayon sa kalooban ng Diyos at magkaroon ng tamang pananaw at tamang direksyon. Mabago ang pag-iisip patungkol sa kanyang sarili na makita ito ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanya. Upang kung madapa, mabigo man siya ay babangon. Amen! Hindi susuko at hindi mawawalan ng pag-asa. Amen! Ang tao nawawalan siya ng pag-asa kapag nakikita na wala na siyang pwedeng kapitan. Amen! Ngunit salamat sa Diyos. Amen! No? Kung sa sarili mo nakikita mo, wala kang mahawakan, ang Diyos hawak ka niya. Amen! At hindi ka niya bibitawan. Amen! Na maunawaan niya, laging mabuti ang kalooban ng Diyos sa kanya, na sa anumang larangan at aspeto ng buhay, siya ay magtagumpay. Amen! No? Sinakop na nito ang lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Hindi lang espiritual. Sinakop niya ang ating pisikal. Amen! At sinakop niya rin maging yung mga material na bagay. Amen! Sapagkat alam niyang ito'y kailangan natin
Kung kaya nga sa kanyang paglikha, amen? Lahat ng mga bagay ay kanya nang nilikha bago ang tao. At kasama dito yung material, amen? Kaya nga tayo may mga bahay ngayon, amen? Di ba? Yes? Kaya tayo may kinakain, amen? Yes. Hallelujah. Mabago ang pag-iisip tungo sa mas mabuting pakikitungo sa pamilya. Na mas mamamahal mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga kapatid. Amen. Mababago ang pag-isip tungo sa mas mabuting pakikitungo sa pamilya. Na mas magiging matatag ang pagmamahalan ng bawat kapamilya at mahal sa buhay. Na laging mananaig ang pag-ibig sa anumang pagkakamali na magawa at hindi pagkakaunawaan. Amen? Yes. Winasak ng Diyos yung tinatawag na barrier, yung wall. At ano ang ginawa ng Diyos? Siya ay gumawa ng daan. Amen? Siya ay gumawa ng daan upang maabot natin ng isa't isa. Amen? Amen? Hallelujah. Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, dahil siya ay kapamilya mo, mahal kita, kapatid. Yes. Darating ang di pagkakaunawaan sa loob ng isang pamilya. Amen. Darating yung hindi pagkakaintindihan at pagkakatampuhan. Amen. Ngunit kung alam mong ikaw ay minahal ng Diyos, amen, sa kabila ng lahat, amen, ay ganun ding pagmamahal ang maaari mong ibigay. Yes. Yung magiging sukatan mo, hindi yung pag-ibig mo, kundi yung pag-ibig na tinanggap mo mula sa Diyos. Amen. Na ito yung maibabahagi mo sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Mababago ang pag-iisip patungkol sa iba, na hindi nating isiping tayo lang ang mahal ng Diyos. Amen. Minsan meron tayong kayabangan, di ba? Oo, kaming mga born again. Kami lang ang mahal ng Diyos. Kayong mga born again, hindi kayo mahal ng Diyos. Amen. Pero kung maunawaan natin kung anong klaseng pagmamahal ang pinaranas ng Diyos sa atin, amen. Mababago ang ating pag-iisip patungkol sa iba. Tayo lamang ang unang nakaunawa. Ngunit may pagkakataon para sa kanila, katulad din ng ating naging karanasan. Amen. May mga nauna din sa atin, amen, na nakaunawa, amen, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Na, hindi tayo manunumbat o manghahatol ng sino man. Bagko sila'y hatiran ng mabuting balita. Amen. Di tayo binigyan ng Diyos ng karapatang humatol. Amen. Yes? No? Walang hinatulan ng Diyos. Amen. Bagkos, no, ni-restore ng Diyos. Amen. No? Our God ay Diyos na mapagmahal. Amen. Papanumbalikin niya ang iyong kalakasan. Amen. Yes? No? Magagawa nating magbigay. Sabi mo nga sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Yes. Magagawa nating magbigay sapagkat meron tayong tinanggap. Nagmamahal tayo sapagkat una na tayong minahal. Magpapatawad tayo sapagkat tayo'y pinatawad din. At lagi nating babalikan ang pinagmulan ng kung ano ang meron tayo. Si Jesus. Sabihin ng lahat, si Jesus ang meron ako. Si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya nga ito rin ang panalangin ni Pablo sa Ephesians 14:14-19. Dahil dito, lumuluhod ako sa Ama na siyang pinagmumulan ng bawat sambahayan sa langit at lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, pamamagitan ng Espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso
pamamagitan ng iyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Amen. No? Ang lahat ng ating gawain ay mag-ugat sa pag-ibig. Amen? Amen? Yes? Hallelujah. Ano man yung ating ginagawa at patuloy na gagawin, ito ay laging mag-ugat sa pag-ibig. Amen. Sapagkat kung ang pinag-ugutan, ito'y pag-ibig, nandun lagi yung pagkukusa. Amen. Nandun lagi yung kagalakan. Amen. Na kahit anong bagay na yung gawin, ay hindi ka magrereklamo. Amen. Sapagkat naunawaan mo na ang lahat ng mga gawain ay nag-ugat sa pag-ibig. Dalangin ko ng lahat ng inyong gawain ay nag-ugat sa pag-ibig upang lubusan yung maunawaan kasama ng mga hinilang ng Diyos kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Amen. So ito yung dalangin ni Pablo sa atin. Amen. Dalangin niya sa mga taga-Epeso, ngunit ariin nating dalangin para sa atin. Na makita natin ang lawak, ang haba, ang lalim, at ang taas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong sitwasyon ang hindi kayang abutin ng pag-ibig ng Diyos? Anong bahagi ng buhay ang hindi kayang katagbuin ng Diyos? Sinong nilalang ang hindi kayang abutin ng Diyos sa lawak ng kanyang pag-ibig, sa lalim ng kanyang pag-ibig, sa taas ng kanyang pag-ibig? Amen. Hallelujah. Ang lahat ay kaya niyang abutin. Amen. Sapagkat sa Diyos ang lahat ay posible. Sabihin ng lahat, ang lahat ay posible. Yes, ang lahat ay posible. Nais ng Diyos, maranasan natin sa buhay natin kung gaano kalalim yung kanyang pagmamahal sa atin. Kung gaano kahaba yung pagmamahal niya sa atin at kung gaano kalawak at kung gaano kataas ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Kung sa tingin mo walang nagmamahal sa'yo, kung ang piling mo ay nag-iisa ka lang, na humaharap sa mga hamon ng buhay, walang kaagapay at matatakbuhan, sa 2 Korinto 6:18 ito ang sinulat ni Pablo. Ako ang magiging ama ninyo. Amen. At kayo'y magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Mga kapatid, kung dumarating nga yung mga sandali katulad ng aking winika, na ang pakiramdam mo sa iyong sarili, walang nagmamahal, nag-iisa ka lang. Amen. No? Wala kang katulong. Amen. Kinaharap mo yung hamon ng buhay na ito na nag-iisa ka lang. Amen. Ang Diyos ang ating Ama. I will be a father to you. Amen. And you will be, doon sa ibang salin kasi merong and you shall be a sons and daughters to me. Amen. No? Amen. Diba? Yes? Hallelujah. Kung tayo ay nandun sa kalalagayang ganon, meron tayong amang mapagmahal. Amen. At sinabi niya tayo kanyang mga anak. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, anak ka ng Diyos. Amen. At bilang isang ama, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Kahit kailan. Amen. God in His infinite love will carry you through. Amen. No? Siya yung bubuhat sa'yo. Amen. Amen. Upang malampasan mo kung ano man yung mga bagay na kinaharap mo ngayon na sa tingin mo mabigat. Amen. Yes.
Sa 1 Corinthians 13, basahin na lang natin sa mga bahay, mga kapatid. The love of God knows no limit and no boundaries. No, wala itong limitasyon at wala itong boundary. Amen. Love covers a multitude of sin. 1 Peter 4:8. Basahin niyo at pagbulayan sa inyong mga tahanan. Love conquers all. 1 Corinthians 13:4-7. And love casts out all fears. 1 John 4:18. 1 John 4:18. Sabihin ng lahat, nandito pa ako. Yes. Baka mamaya wala ka na. Praise the Lord. Dito sa Hope, mga kapatid, walang ibang mensahe tayong maririnig, kundi patungkol lamang kay Jesus, patungkol lamang sa biyaya, sa kanyang pag-ibig at kabutihan. Yan. Sino rito may nabasa, may prediction sa September 23, darating ang Panginoon? Oo, rapture na. Okay? Ne? Darating na daw si Jesus. Yes, kung hindi ako nagkamali, ito yung dinig ko, no? Minsan ang ganitong balita ay nagdudulot ng tao kahit sa takot, kahit sa mga Kristiyano. Amen. Ano yung ikinatatakot nila? Baka maiwan ako. Baka maiwan ako. Di ba? Baka maiwan ako. Baka pag dumating ang Panginoong Hesus, maiwan ako. Amen. Imbes na magdala ito ng comfort, nagdadala ito ng takot. Amen. Yes. At marami ng pagkakataon na iprinidik ito. Amen. Na darating ang Panginoong Hesus. Ngunit hindi naman nangyari. Amen. Ito mga kapatid, ito lang ang gusto naming iparating sa inyo. If ever na ito ay magkatotoo. If ever na ito man ay magkatotoo o totoo, anong ikatatakot natin? Anong ikatatakot natin, mga kapatid? Amen. Yung iba takot talaga. Kami, nung una kaming Kristiyano, ipinanood sa amin yon. Takot na takot kami. Amen. Bago-bago kang Kristiyano, mapapanood mo yon, takot ang mamuo sa iyong puso. Kaya minsan ang magiging paglilingkod mo out of obligation na lang. Amen. Kasi ayaw mong maiwan. Amen. Hindi na mula sa puso. Amen. Kaya nga sinabi rito, ang lahat ng inyong gagawin, sabi niya, ay mag-ugat sa pag-ibig. Amen. Kapag may takot, walang pag-ibig. Amen. Kaya nga maliwanag na sinabi dito, the perfect love of God casts out all fears. Amen. Kung mangyari man ito, magkatotoo o totoo man, anong ikatatakot natin? Even dun sa tinatawag na end times, yung pagkagunaw ng mundo. Amen. Kung dumating man din yon, halimbawa man, at mangyari man yon, wala tayong dapat ikatakot. Amen. Wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Huwag kang matakot na maiwan. Amen. Amen. Kung dumating man yung sandali na yon, amen. Kung yun man ay magkatotoo. Amen. Yes. Sapagkat ang ating buhay ay nakatago kay Kristo, tayo ay ligtas. Dapat yon maging mabuhay sa ating mga espiritu. Amen. Tayo ay ligtas, sabi sa Colossus 3:3-4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. Amen. Yes. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya. Amen. At makakahati sa kanyang karangalan.
Amen? Maliwanag? Amen? Ang buhay natin ay na kay Kristo. Amen? Nakatago sa ating Panginoong Yesukristo. Tayo ay ligtas, mga kapatid. Amen? No. Sabi niya rito, si Kristo ang inyong buhay. Doon sa English translation, Jesus is your true life. Ne? Kapag na kay Kristo ka, wala kang dapat alalahanin, kapatid. Amen? Magpatuloy ka lang sa buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Isang buhay, tamasahin mo, yung isang buhay na ibinigay ng Diyos. No? Kaya ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay. Buhay na masagana, ganap, pasiyasiya at nag-uumapaw. Yun ang ating buhay, mga kapatid, sapagkat yun ang buhay ni Kristo. Amen? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Be rooted in the love of God. Be rooted in the love of God. Tayo ay mag-ugat sa pag-ibig ng Diyos at ni Jesucristo. Upang sa pamamagitan ng pag-uugat, tayo ay patuloy na maging malakas at matatag ang ating pagkataong loob. Amen? Diba? Ito yung dahilan kung bakit naunawaan natin kung anong pag-ibig at kung anong biyayang tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo'y manatiling malakas, amen, upang maging matatag ang ating pagkataong loob. Sapagkat kung malakas ang ating pagkataong loob, sapagkat kung malakas ang ating pagkataong loob, magmamanifest ito sa panlabas. Amen? From the inside out. Pag malakas yung pagkataong loob mo, magmamanifesto ito sa iyo. Kahit anong makita mo, hindi ka matitinag. Amen? Na kahit anong marinig mo, hindi ka matitinag. Amen? Yes. Sapagkat, alam ng Diyos kung minsan madali tayong matinag. Kaya nga ang sabi, mag-ugat tayo sa pag-ibig. Be rooted in Christ. Be rooted in Christ. Kapag tayo puspos kapag malakas ang ating pagkataong loob, magmamanifest ito sa panlabas. Kapag tayo puspos ng pag-ibig, magmamanifest ito sa labas. Mapupuspos tayo ng pag-ibig, sapagkat ito ang kalikasan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Yes. Meron akong nalaktawan, mga kapatid, balikan ko lang. Amen? Yes. Hallelujah. Knowing the perfect love of God in Christ ay nag-aalis ng lahat ng takot. Ang buhay natin ngayon, ang buhay natin sa hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Amen. No one and nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Panghuli, mga kapatid, sa Romans 8:38, sapagkat natitiyak kong, ito yung pahayag ni Pablo, sapagkat natitiyak kong, sa English version, I am convinced. Sa isang version, I am persuaded. No? Na walang makapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o hinaharap, ang kataasan, kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kung walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, meron ka pang dapat ikatakot. Amen. Dumating man yung September 23. Amen. Yes. Sabi, wala kang dapat ikatakot sapagkat walang makapaghihiwalay sa iyo kay Kristo. Amen. Walang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo kung nasaan si Jesus, mga kapatid. Doon tayo. Sabi mo sa iyong katabi, kung nasaan si Jesus, doon tayo. Yes. Wala man sa langit si Jesus, hindi tayo mangangamba. Bakit? Wala siya, kung wala si Jesus sa langit, anong kwenta ng langit? Amen? Kung kaya nga patuloy na ipinararating sa atin ang katotohanan kung nasaan si Jesus, nandun tayo, mga kapatid. Amen. Yes. Hallelujah.
At ang langit na sinasabi mga kapatid, hindi yung kung tayo ay sa kabilang buhay na. Amen. Kundi dito pa lang, nais na ng ating Panginoon maranasan natin ang langit. Amen. Yes? Yes. Hallelujah. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang buhay ko'y sumisigla. Amen. Next picture, praise the Lord. Yes. Amen. Kaya tayo masaya. Amen. Yes. Hallelujah. Tingnan na, si love, si Christ. Si Christ, si love. Si love. The foundation of our life in Christ. Amen. Sabihin nga ng lahat, I see love. Yan. Araw-araw mga kapatid, tignan natin ang pag-ibig. Amen. Tignan natin si Jesus. Amen. Yes. No? Bakit paulit-ulit? Bakit paulit-ulit at patuloy na mauulit ang mensahe patungkol kay Jesus sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan? Ito yung magbibuild ng faith natin, mas papatatag ng ating faith. Amen. No? Bakit? Sabi, faith comes from hearing, and hearing the word of Christ. Amen. Kaya huwag kayong magsawa mga kapatid. Amen. Nasa tuwing tatayo kami dito, amen, ay wala tayong ibang maririnig na mensahe. Anong mensahe ang magpapatatag sa atin? Kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kundi si Jesucristo na siyang matibay nating pundasyon. The rock on which we stand. Amen. So palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. And all the time, God is good. Back 25 years ago. Alam po ba ninyo, 25 years ago, yung pong rapture na yan, na-share na sa amin. Kung hindi po ako nagkakamali, October. October po na ano. Ang sabi nila, dadating na daw si Jesus Christ. So ang ginawa ng ibang mga kapatiran, binenta lahat yung kanilang mga ari-arian. Ito po ay totoo. Noong pong 25 years ago. Dumating ang 2000, hindi naman po nangyari. So wala pong nakakaalam talaga kahit sa Bible kung kailan talaga darating ang ating Panginoon. Tulad ng binanggit ni Pastora kanina, hindi ka naman dapat matakot eh. Kasi yung Espiritu ng Diyos nasa sayo at walang makapaghihiwalay doon sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat tao na nilikha niya. So yun yung panghawakan natin. Kaya kapag meron po kayo naririnig na ganyan patungkol sa second coming o rapture, wag po kayo nababahala. Dahil mahal na mahal po tayo ni Lord at lahat po tayo makakasama po niya. Amen. So ngayon po, bago po ang Grace Story, meron po akong konting announcement. Nabanggit po kanina ni Sister Sheki patungkol po dun sa YouTube natin. So, ang subscriber dun sa Hope in Jesus City Church sa YouTube natin is 29 pa lamang po. So, ibig sabihin, maaaring isa sa atin dito hindi pa nagsusubscribe. Maaaring karamihan din sa atin, hindi pa nababalikan yung mga videos o yung mga service o celebration natin na nakakapangyari. So, suportahan po natin yung channel po natin. Makakatulong po sa atin yon para makatulong din po tayo sa iba. Ito po ay part ng evangelism. Ngayon po, ito na po yung pwede po nating masabing bagat pwede pa naman po tayong mag-evangelize personally. Pero sa panahon po kasi ngayon, high-tech na po yung mga kagamitan at sa pamamagitan po ng Facebook and YouTube, maabot po natin yung dapat na maabot.
maabot natin yung hindi pa naaabot. So katulad po ng mga nababanggit pa kanina at sa tuwing Sunday, like, share, subscribe. Ano po? Ulitin ko po, like, share, and subscribe. So, wag po natin kalilimutan. At ngayon, dadako na po tayo sa Grace Story. Maririnig niyo po ngayon sa isang kabataan kung paano gumagawa sa kanya si Lord. Sa buhay po niya, kung paano po ba namimit lahat ng mga pangangailangan ng kabataan na to. Kanina po doon po sa breakfast room, meron pong konting sharean at meron po siyang mga nabanggit na tunay nga po na kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, una na, salamat sa Panginoon dahil binago niya yung buhay ng kabataang ito at binabago pa rin hanggang ngayon. Inaayos pa rin niya yung buhay ng kabataang ito, ganun din sa pag-aayos ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay nga po ni MJ. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan. Ayan. So, ako nga po pala si Mark J. Pascua. You can call me MJ po. So, ang title po ng Grace Story ko is God Will Provide. Sino po dito naniniwala sa God Will Provide always? Amen. Ayan. So, yung isi-share ko po sa inyo is, ito po yung kung paano po ako tinulungan ni Lord sa panahon na hindi ko na din po alam kung ano yung gagawin ko. So, sige, simulan ko na po. Usually po, di ba, kapag po natapos na tayo ng senior high school is maghahanap tayo ng college school, di ba? So, ang gusto ko po talagang school is TSU. So, dahil nga po may pangarap ako na makapagtapos ng pag-aaral, is nag-exam po ako sa TSU. So, eventually po, dahil swerte po ako, hindi po ako nakapasa. Ayan, di ba? So, nung hindi po ako nakapasa sa TSU, kinausap ko po agad yung mama ko. Sabi ko, "Ma, hindi ako nakapasa." Sabi kong ganyan. Alam niyo po kung anong sabi ng mama ko? Sabi niya, "Nak, tumigil ka muna ng pag-aaral kasi hindi kita kayang pag-aralin sa private school kasi wala tayong pera." And, konting ano lang po, single parent na lang po kasi yung mama ko. 9 years old pa lang po ako nung namatay po sa aksidente yung papa ko. Kaya bilang panganay po sa 3 magkakapatid, ang gusto ko po talaga is makatapos po ako ng pag-aaral para matulungan ko din po yung mga kapatid ko. So paano nga po ba ako natulungan ng ating Panginoon? Ayan. So that time po din, pumunta po ako ng sementeryo, kinausap ko po yung tatay ko doon kahit na hindi siya sumasagot. Ayan. So sabi ko po, "Tay, tulungan mo ako na mabigyan ako ng chance na makapag-aral. Lumapit ka kay Lord, tulungan mo ako," sabi ko. So nag-pray na din po ako noon na bigyan po sana ako ni Lord ng opportunity para po makapag-aral ako. Alam niyo po, praise the Lord po, kumilos po agad si Lord. May nag-share po sa akin na, "MJ, try mo tong scholarship na to." Tapos, trinay ko po siya, nag-exam po ako, and praise the Lord po, napasa ko po yung scholarship na yon. Ayan. So, yun po yung unang naging sign sa akin para po mag-aral ako, and then, naghanap pa po ako ng mga scholarship, and praise the Lord po, napasa ko rin po yung mga scholarship na yon. Diba? So, maniwala lang po tayo palagi kay Lord na ipoprovide niya po yung mga pangangailangan natin. So, alam niyo po ba, ito pa, hindi pa po, di ba po, hindi naman po agad dumarating yung mga scholarship. So sabi ko, paano mapoprovide yung baon ko, yung pangangailangan ko sa pag-aaral, di ba? Ang nangyari po dyan, nag-pray po ulit ako kay Lord. Sabi ko, "Lord, bigyan niyo po ako ng opportunity na mapoprovide po yung pangbaon at mga gamit ko sa school," sabi ko. So, bigla pong may nag-chat sa akin. Sabi niya, "MJ, gusto mo ba mag-work?" Sabi niya, "Part-time lang." Grinab ko na po agad. Kasi opportunity grabber po ako eh. Bilang kabataan po, wala po akong pinapalagpas na opportunity as well as makakatulong po yan sa akin. So, grinab ko po yung work na yon. So, na-provide na po yung pangbaon ko, di ba? Praise the Lord po, amen. Ayan.
And ito pa po yung maganda, hindi lang po na-provide yung needs ko, may dumating pa po na opportunity sa akin. Naging business owner din po ako ng Sante. Ayan, katulad po ni Ate Shekinah. Nagkaroon pa po ako ng business. So, isa po akong working student-preneur, di ba? Nagtatrabaho ka na, nag-aaral, tapos business owner ka pa. So, yung business ko, yun naman yung nakakatulong sa amin, sa family namin, para mabigyan ko rin ng baon yung mga kapatid ko, mabigyan ko rin yung mama ko ng pambili ng ulam namin, pambayad ng bills, ganyan. And with that, I'm Mark J. Pascua. Salamat po sa pakikinig. Hallelujah. Hallelujah. Nakaka-inspire yung grace story na narinig natin. Amen? Yes. Yes. When you make Jesus first, you shall never be last. Diba? Narinig natin yung pagsisik niya muna sa Lord. At ang Diyos, tumutugon agad, amen. Yes. Kasi alam niya, kailangan niya na, amen. At ito rin yung nakita ko. Sa pangarap niya, hindi niya iniiwan ang pamilya niya. Amen. Sa mga kabataan, mangarap kayo ng mataas. Pero wag niyong iiwanan ng pamilya niyo. Alam niyo ba? Ephesians 6:1. 'Di ba? Children, obey your parents. Kung nais mo ng mahaba at masaganang buhay. Amen. No? Kasama ng pag-obey yung respect. Kasama ng respect, pagmamahal. Amen. Yung pagmamahal mo sa kanila, kaya ka may respeto sa magulang mo. Amen. At yun ang makita ninyong mga kabataan. No? Susi, kung gusto mong maging masagana at mahabang buhay mo, amen. Huwag mong kakalimutan ng pamilya mo. Amen? Yes. At wala akong nabasa ng kwento sa Facebook na yung mga taong naging matagumpay, ano yung kanilang reason. Hindi lang para sa kanilang sarili. Amen? Kundi maging para sa kanilang pamilya. Hindi nila iniiwanan ng pamilya. Lalong hindi nila iniiwanan ng Diyos. Amen. So, amen. God always provide. Amen, di ba? Kapag tayo dumulog sa biyaya ng trono ng ating Diyos, sabi niya, tayo tatanggap ng tulong sa panahong kailangan natin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Walang pinababayaan ang Diyos na anak niya. Dumaan ka man sa mga pagsubok, ang ending mo pa rin pagtatagumpay. Amen. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. Amen. At nawa, marami pang mga ganitong klase ng patotoo. Diba? Diba dapat pagpatotoo natin, parati ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. So, purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Grace, morning po. Dadako po tayo sa ating offering. Meron lang po akong babasahin. Mula po sa Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Heso Kristo. I-share ko lang po sa mga, yung pong sinasabi niya dito na kayamanan, dati po, medyo sa business po kasi hindi naman totally tuloy-tuloy yung blessing eh. Hindi po siya ganun kalakihan yung although pare-parehas kayo na may business. Ngayon,
ang sa akin lang po ay may share ko lang po na napakabuti ng ating Panginoon. Dahil hindi nauubos, totoo po yun, hindi po talaga nauubos yung kayamanan niya. Dahil everyday, minsan naranasan namin yung walang-wala ka talaga. Pero kahit hindi mo man sabihin sa yung pamilya na ituloy mo lang yung pagpe-pray, pero may ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Minsan po, meron po akong na-encounter. One day, medyo talagang ang benta namin is sakto lang. Pero iba yung ginawa ng Panginoon. Kinabukasan, sa paggising mo pa lang, ang ginawa ko, nag-thank you na ako agad. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa amin. Kayo na pong bahala mag-provide sa mga pangangailangan namin. Then, pagpunta ko ng palengke, ayun po, merong sasakyan doon, naghahabang. Yun pala ang ginawa ng Lord, na yun pala ay magbibigay sa akin ng yung maghapon ko, hindi lang po maghapon, kundi yung buong linggo ko, ibinigay niya na. Thank you, Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya tayo po ay tatako sa ating pagkakaloob. Tayo po yung bukat manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Muli po kami ay magkakaloob ng aming mga taus-pusong pagbibigay, Panginoon. Lord, kung ano man po ang pangangailangan namin, ano pong pangalang mag-provide. So namin binabalik ang mataas na papuri. Pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Tayo po yung magkaloob. Imposible, walang imposible, lahat ay posible, Jesus. Walang imposible, lahat ay posible, Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible, Lahat ay posible, Jesus ang ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible, Jesus ang ngalan mo. Imposible, pwede po ating deklara ang imposible. Say, walang imposible, lahat ay posible. Walang imposible, lahat ay posible. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Atin po itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon. Minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatandaan ang kanyang mga pangako. Kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin.
Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen! God bless po sa lahat.